Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy or collective around this time. Hindi ka inspired, hindi ka positive dahil hindi ka nakapag-bigay, hindi ka nakapag-invest, or relationship. Kasi hindi ka nakapag-invest, you're not inspired, you're not positive na mag-invest. Or you're not positive, you're not inspired kasi hindi mo nagagawang makapag-invest or makapagbigay o maging generous. This is a relationship kaya walang new beginning sa inyo ng iyong person kasi hindi mo nagagawa. You're not inspired right now na invest ng time, effort, or money, or anything. Hard work, or ano man yan. Ito darating sa'yo yung mag-aantay ka. O pwede yung nag-aantay sa'yo. Hindi yung nag-aantay sa'yo. Hindi yung inaantay mo, yun ang darating sa'yo. Yan pa ang darating sa'yo. See the sun. Hindi to kamatayan ang darating sa'yo. Hindi din kaluluwa sa death card. Hindi din yan sakit. Buti hindi sakit, hindi kamatayan. Pwede kasi kamatayan, pwedeng sakit to eh. Transformation yung death card dito. Transformation. Yan. Kasi pinapaklarify ko yan. Transformation. At dahil dyan, may transformation na darating sa'yo. May mag-transform. May magbago. There's changes. There's transformation. Sa situation mo or buhay mo, kung saan man yan. Na maging maging positive ka na, inspired, mag-succeed ka na, and optimistic ka na, maging masaya, masiyahin ka na. So, maaari yan ang inantay mo eh. Itong darating nito. Yung nga daw ang darating sa'yo, di ba may darating sa'yo na inantay mo? So, yan na yan. Ito pa ang darating sa'yo. Person na hindi nagsisettle down para na mamangkas ng ilog kasi Knight of Wands or shit. Naaatake sa isip. Attacks to. May mga atake sa isipan mo. Mayroong mga atake, may mag-set ng atake sa isipan mo. Yan ang darating sa'yo. O, para at least aware ka, di ba?
Huwag kayo lumabas dito. May mga atake sa isipan mo, 9 of Swords, oh. Oh. Itong mga atake sa isipan mo, naka-restrict siya. And naka-restrict yan pero mga atake sa isipan mo, baka may nagkukontrol sa kanya para bang ginawa siyang robot, puppet. Sabihin siguro nang control sa kanya, nang restrict siya. Atakihin mo yan. Kinontrol eh. Para bang robot na kontrolado. Ganon. Naka-restrict siya. Bumalik lang pala sa kanya restriction eh. Itong source na to, ibig sabihin siya ng restrict kasi lang bumalik sa kanya restriction. Pero, mga atake pa rin siya sa'yo kahit naka-restrict na siya. Galing sa'yo yung restriction, na-restrict ka niyan, pero binalik mo sa kanya restriction. Bumalik sa kanyang restriction. Hindi mo naman sinadya na ipabalik sa kanyang restriction. Baka may dipinsa ka. Hindi ikaw naglagay sa sarili mo ng dipinsa para hindi ka ma-restrict. Ibig sabihin, may naprotekta sa'yo. Baka entity. Hindi entity. Hindi din anting-anting yung napoprotekta sa'yo eh. Di ba meron nga na anong sabi nila anting-anting na nakapagprotekta sa mga ano yun na spiritual na atake. Pero merong napoprotekta sa'yo. Meron na po protekta sa'yo na Holy Spirit. Tama, Holy Spirit talaga. Ilagyan ka ng protection ng Holy Spirit. At yung protection na yan, malakas yan. Galing sa Holy Spirit din. Yan. From the Holy Spirit. Kaya yan, yung gusto mong restrict sa'yo, sila ang na-restrict. Ina-set ng restriction sa'yo, sila ang na-restrict. O, diba? Well, at kahit naka-restrict na siya, gusto pa niya, mag-atake pa rin siya sa'yo. Grabe, no? Tanong tao kaya yan. Ay, hindi siya tao. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Taga-Agartha to. Taga-Agartha. Taga-Agartha. Naka-restrict na yun pero mga atake pa. At hindi talaga hindi talaga napaka-determined talaga mangontrol siya. Mga talaga gusto talaga mangontrol ay atake niya yung isip mo, ay gusto kang kontrolin. Kaya isip mo yung atakihin niya sindan niya ng mga pa-overthink sa'yo. Yan. Parang karamdam ka ng takot, makontrol ka niya, ganyan. Kita mo, sinindan ka kanya ng restriction, bumalik lang sa kanya. Dahil protektado ka kasi may nilagay sa yung protection ng Holy Spirit, kung kaya bumalik ka sa kanya, yung restriction na yan.
Dahil mahal ka ng Holy Spirit, kaya nilagyan ka niya ng proteksyon. Baka mabuti ka, mabait. Mabait. So, ano yung kasi mabait ka eh. Baka mabait ka. Oh well. The Chariot, Ten of Cups. Holy Spirit talaga, kinlarify ko pa eh. Diba? Kita niya kanina. Ten of Cups. Pero ito, depende na yan sa inyo kung sino ang relate sa reading. Kung sino lang ang pwede kasing iba hindi makarelate, no? Pwede iba makarelate. Ganun na lang sabihin ko. Kasi alam ng pilitin kung hindi talaga kayo makarelate, no? Kung hindi kayo ano ka ng energy o kung nakaan, hindi maganda. So, makarelate. So, Ten of Cups. Ay, magiging ano ka na magiging determined, strong-willed, and hindi ka na mag-hesitate, hindi ka na maging hesitant na mag-take ng action, na gawin mo ang gusto mo, na gumawa ng move, na i-pursue mo ang mga goals mo. Kung goal mo na bumuo ng family, happy family, fulfilled life. Yan. That's why you will live a life na fulfilled, happy, contented, satisfied with your person. Kung meron ka ng person, o kung wala pa, ay bubuo ka ng sarili mong pamilya, masaya ka ng pamilya mo, o nabubuuin mong pamilya. Kung meron na, di masaya kayo, ganun. And hindi ka maging yung makaramdam ng takot. Kaya hindi ka maging defensive. Hindi ka makaramdam ng fear. Pa-clarify ko. O, diba? Hindi ka makaramdam ng takot eh. No? Hindi ka makaramdam ng takot na mang-atake o mag-take ng action. Kung hindi man atake ito, na mag-take ng action. Yan, na mag-take ng action. Meron kang gagawin eh. Na hindi ka natatakot, no? Kung kaya hindi ka defensive, kasi hindi ka natatakot. Mang-atake ka nga, meron ka atakihin. Mga taga-Agartha. Hala, baka may connection ka sa taga-Agartha. Meron kang connection sa taga-Agartha. Meron kang connection sa taga-Agartha, sa taga-Agartha. Kaya gusto ka i-restrict ng taga-Agartha. Meron kang kilala na taga-Agartha eh. Lumalabas ito sa malayo. Meron kang kilala na taga-Agartha. Are you aware? Meron ka daw kilala eh. Lumalabas dito eh. Para mas stagnant tong taga-Agartha. Itong gusto mong restrict sa'yo na taga-Agartha. Meron kang kakonect na taga-Agartha. Meron kang connection mo na taga-Agartha. So, matapang ka. And aggressive. Hindi ka natatakot ng mga atake sa taga-Agartha na yan.
Sabagay, ikaw na i-restrict ka niya, bumalik lang sa kanya kasi protektado ka ng Holy Spirit. May protection ka from the Holy Spirit eh. May nilagay sa Holy Spirit na protection eh. Kaya, bumalik lang sa kanya restriction eh. Meron kang ataking taga-agartha para mas stagnant yan. Ewan ko kung anong gagawin mo para mas stagnant yan. Kasi may gagawin ka atake dyan. May alam ka ata sa spiritual din eh. Nabangga kasi yun kung upright to nabangga eh. Masama yung taga-Garza na yan. Nabangga dito. Nasa-charge ako. Hindi maabot sa wire ng charger. Masama daw yan yung taga-Garza na yan. Hindi naman siya greedy. Inggitiro, inggitira. Inggitiro, inggitira siya. Yung taga-Garza na yan. Third party yung taga-Garza yan. Third party. So, meron kang kakonek, meron kang kikilala na taga-Garza at malamang yan na yun. Meron kasi mga tao na may connection sa taga-Agartha talaga. Meron guys. Kadalasan mga yan sila. Mga nasa mataas na posisyon pa nga siguro eh. Kasi doon daw yan galing yung mga high-tech. Yun ang sabi eh. Doon sa kay Elizabeth Oropesa, yung mga high-tech dito sa atin, doon na yung galing sa Agartha. Tinuro ng mga taga-Agartha daw yan dito sa mundo natin. Meron daw yan silang connection dito sa mundo. Pili lang siguro ng mga tao. Basta, panood ko lang yun ha. Panood nyo yan. Ako kasi interesado sa mga ganun eh. Kaya nanonood ako ng mga ganun eh. Kunti lang din yung views ng niya. Videos niya pero interesting. Yung mga topic. Manood nga ako ulit. Ewan ko may upload kaya. Kasi nag-astral travel yun. At sabi niya nung una, hindi daw niya napasok yung Agartha nung nag-astral travel siya doon. Nag-astral projection ba? Kasi may dome shield daw yun. Dome protection. Merong dome daw yun. Yung Agartha na yun. Hindi mapasok ng mga nag-astral travel o ng mga gustong pumasok doon. Hindi daw basta-basta mapasok talaga siya. Kasi protektado yung Agartha. No? Mahirap daw makapasok doon. Pero nung pangalawa ata niya napasok doon, nakapasok ata siya. May sa kwento niya. Baka nag-astral travel ka dun sa Agartha. Astral projection. Ano kaya? At may mga nakausap ka dun? Baka isa ka sa nag-astral travel dun. May mga nakausap ka dun. May connection ka dun. Baka yan na yan. Or kaya ay may nakausap kang taga-Agartha dito sa mundo ng mga tao. Baka yun din.
Kasi pwede naman yan sila magkunwari na tao. Na sila ay tao, di ba? At parang mga tao lang din yun naman sila eh. Yung mga yan. Next na mangyari sa love life mo, unstable. Yung yung hiwalay kayo na person, hindi na kayo magustingan ito eh. Hindi mo na i-ghosting. Hindi ka na i-ghosting ng tao na yun, hiwalay kayo. Hindi ka na niya i-ghosting. Ipaglalaban ka itong tao na yun na maring dati, ghosting ka niyan. Pero ipaglalaban ka na niyan. No? Merong dito. Paglalaban niyan, 5 of Wands. Paglalaban ka na daw niyan. Ng tao na yan. And meron pang 10 of Cups dito. Upright kaya ito. Upright. Upright. So, upright yung Emperor. Saan ba Emperor? Upright na ito, Emperor. Upright. Strong yung personality nito. Parang powerful, strong. Emperor yung energy, strong yung mind. May authority or respected, o baka boss, or mataas yung position, mataas yung status. Stable. Wala mo dyan sa mga binanggit ko. And 9 of Cups. So, lumabas ulit yung 9 of Cups, energy niya. Natutupad yung mga, o nag-grant yung mga hinihiling nitong tao na to. O, kaso lang, na-left out in the cold siya. Oo, na-left out in the cold to si Emperor. Oh, para bang hurt, saktan. Yan, na-left out in the cold siya ng matagal. Ng long term. Basta na-left out in the cold siya. Tapos, pwede din na committed to. Mga pang long term yung kanyang mga relationships. O, pang long term. Pag nasa relationship siya, gusto niya pang long term o pang long term yung kanyang mga relationships. Hindi siya yung pang short term lang yung kanyang relationships. Kumbaga yung intention niya pag nakapag-relasyon siya, pang long term na. Ganun. So, hanggang dito na lamang.